Base po, sa pangyayaring ito, mga kababayan, sa ginawa pong pagharang ni Secretary John Vic Remulla, maaari po siyang maging liable, criminally liable. Ito, nabanggit din kayo na ito ni Senate President Alan Peter Cayetano eh. Ayon po sa Article 143, ito pinakuha natin, Kuya Benny para lamang po magkaroon ng kabatir ng ating mga kababayan. Ayon po sa Article 114 ng Revised Penal Code, acts tending to prevent the meeting of the legislative and similar bodies. Ito po, Senado. The penalty of prison correctional or a fine ranging from 40,000 pesos to 400,000 pesos or both shall be imposed upon any person who force or fraud prevents the meetings of Congress. Kuya Benny at mga kababayan, lumaki na ng lumaki ang gulo. Di ba? Yan yung sinisigaw ng mga taong nagpuntahan ng Luneta eh. Well, meron tayong kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Ayun. Correct. So ito yung tinitingnan ng saganang mamayan na nasaan yung pag-asa. Di ba? Kanina lang, Kuya Benny, bago magsimula itong pagdinig na ito, una, wala yung sekretariat, wala yung, buti nga, binuksan ng aircon yung wifi. Yung maraming nagla-live yan, mismo yung FB page ata, yung social media pages ng Senado ay hindi pinagana. Di ba? Mabuti na lamang, yung iba ata doon, nag-ayos pa ng upuan. Hindi, alam mo ang kawawa doon? Ang kawawa doon ay yung mga Diskusyon ng taong bayan, serbisyo para sa publiko, usapang pamayanan. Saganang Mamamayan, programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Huwebes, masayang Huwebes sa inyo lahat, masayang Huwebes. Kuya Benny! masayang Huwebes po sa ating pong mga taga-subaybay at naway masagana po lagi ang ating pong mamamayan kahit na ganito po kagulo ang ating buhay politika rito sa ating bansa. Ayun, may nanggugulo, mayroong naapektuhan, pero ganun pa man, ang ating tanong kahapon, matutuloy ba ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Group? Ang Natuloy sagot naman. po ay natuloy. Mula alas 10 ng umaga, ano ba natapos? Mga alas 12, no? Oo, Mga alas hapon 12 na ng hapon. natapos, yes. Ayun, natuloy po. At ang humarap ay ang 18 dating mga sundalo, si Attorney Levy Baligod, at maging si Attorney Roy Rondain. Yan. Si Attorney Roy Rondain ay abogado po ni dating Congressman Saldico. Pero umattend siya dahil sa mga natanggap niyang mga email, no? Oo. Pero yung naka-address sa mga email, yung gaya nila Mark Tiksay, yung Paul mga... Estrada. Oh, yes. But hindi naman siya ang tumatayong abogado Yun na nga. ng nasabing mga tao. Kung kaya't binigyang respeto niya lang ang Senado at nagpakita siya upang ipaalam na siya'y handa namang humarap pero hindi siya ang tumatayong abogado ng mga nasabing tao. Ayun. So niliwanag niya sa committee kasi tataka daw siya bakit doon sa kanya lagi pinabadala. Yes. Doon sa mga assistant o mga tauhan ni Congressman Saldico, niliwanag niya, ang kliyente lang niya si dating Congressman Saldico. Yes. Hindi kasama yung iba pa. Ayun. Agad po naman, matapos na yun ay kanyang liwanagin, ay pinayagan naman siyang umalis. Yes. Oo. Pagpaalam. Ang inaabangan nga ng marami, akala daw kanina, ay magsusum Or magsasalita si Saldico, dating Congressman Saldico. Tinanong lang ata din kung pinayagan ba siya na apostil, no? Sasuggest daw ni Atty. Roy Rondain, ipaparating niya pala, hindi pala sasuggest kay Congressman Saldico kung ikukonsidera Ito palang, pagkatapos po, nakita niyo po, kumbaga, representative ni Saldico. Atty. Roy Rondain, wala naman palang itatanong na sa kanya. Di ko sigurado guys Di ko napakinggan ng husto kanina eh. So, ano ba ang mga nangyari, Kuya Benny, batay sa pagkakaabot ng iyong alaala? Well, nagkaroon ng konting konting tensyon. Pero alam mo, malaki naman ang Ben, tingin natin. natin at hindi naman Tingin. tuluyang nagkasakitan. Pero Patingin ang tension. mga
Excited ako makita. na sinasabing hindi makadaan. Oh, sige, sige. Ito yung bago Ha, sino yun? Para karang po yun ah. Na sinundo umano ni Senator, ang chairperson ng Blue Ribbon Committee, Pia Cayetano, sunduin yung Ayan, yan. 18 Marines no, sa gate ng Senado. Yan, panoorin. Grabe, no? Tapang niya, no? Sino Pia Cayetano? Yan, no? Yan na, yan na. Nag-abot ng mga ano, tigasin. Have you given their names? Asan yung guest mo? Asan po yung mga guest mo? Hinanap ni Sila Rupia yung mga gis niya, mga gis. Ayan guys. May makita kang iskina dyan. Senator Robin, Senator Tia, and si Attorney Baligot. Attorney, ano po ang sinabi sa inyo kanina? Saludo, Senador Ruben Padilla. Yun na. Ayan ho, mga kaibigan, yun yung nangyari bago mag-hearing. Wala, sige. Tuloy mo, tuloy. Kasi ang nauna pa narinig ko yan, habang nandoon sila sa labas, hindi basta-basta pinapapasok yung 18 former soldier. Plus si Atty. Baligod, kasi sinekse. Kaya ang ginawa daw ni Senadora Pia Cayetano bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, bumaba siya. Siya mismo yung bumaba. O kasi sabi niya, baka naman i-consider nila kasi babae ako. Pero nung pagbaba niya, sinamahan siya ni Senator Robin Padilla. Yun. So, dalawa po. Yun. Ayun, o. Itong tagpo na ito, mahalaga po ito. Ito ho, Di kawawa naman, nag-isa lang siya, no eh. na sinasabi Secretary Vic. ng Bulacan, sa pagitan po ni Senador Robin Padilla at saka ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Ay, pakita nga ulit natin yan, direct. Sige, pakita nga ulit. Kasi meron tayong ipupulit. Yun, oh. Na yan, eh. Ano, ha? Balikan natin yung angle na yun. Oh. Well, tinulak na siya eh. Ayun guys, oh. Oh. Yan ba tinulak guys? Hindi ko nila lahat kasi, I'm coming from deep frustration. Ito na, umpisahan ko na eh. I was using the example in the rally of the ILC last July 13 yata, yung 2025. Ito sa 2 million crowd gathered in Luneta. Rally ng ILC yun. And I am one of the 4 speakers. So kung January 13 yun, January 14, I was expecting that will be reported. Ni-report naman talaga. Ang banner, 2 million crowd gathered in Luneta. Except for the fact that I was the only one among the 4 speakers who provided the context of that rally. That rally kasi called for the rule of law, the due process of law, and then the INC, the INC's position is for us to stop all these impeachment proceedings and let us face the problems of this country. They took the statement of the President, kasi sinabi ng President noon,
walang ibubunga mabuti sa atin yung impeachment. Napakarami nating problema ang hinaharap. The INC supported that statement. So, sabi nila, tama yun. So, mag-rally tayo, support the president. And more than that, kailangan nating emphasize ang rule of law and due process. Ako yung nag-provide ng context na yun because hindi dahil sa ako lamang ay ang abogado sa INC. Marami po kaming mga kapatid na abogado sa INC. Kaya lang ako lang ang nagkataon na member ng Congress. So I was in a better position to explain how the rule of law and due process are being violated. I spoke for about 45 minutes in that rally. Po nating mga malalapad na dyaryo, Philippine Inquirer and Philippine Star. Yung nag-report po ng incident na yon sa Philippine Star, 8 reporters, pinagsama ang isang, they work on only one report, 8 reporters. On the other side, Philippine Inquirer, 3 reporters ang nagsama-sama to develop that story. So 11 reporters saw it. 11 reporters heard. Alam niyo, wala man lang akong pangalan to. Kahit na yung acronym lang ng pangalan ko, ano naman may naglagay? Narinig namin si RTN. Baka sangalit tanggapin ko na po yun. There were senators na nagpunta doon. They were not invited. Basta nagpunta lamang doon, nasama sa crowd, naispatan ng mga reporters. All their names, nandun po sa report, including their middle names. The Senate President at the time, si Jesus Cordero, nagbigay lang ng isang maikling text and he earned 3 paragraphs in that report. I'm airing my frustration. Bakit naman po ganun? 2 malalapad na dyaryo, if we are for the truth, Si Escudero wala ng panindigan ngayon. pinagtatanggol ng Senate President. How come 11 Takot reporters did not sa kanyang speak kaso kaya pumandig na sa kabila. though I did not exist on that day? Walang hiya ka, Senador Chis. 5 minutes. What do you say? Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nilalahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing gano'n. Maybe I had some frustrations with PRs. Ang mga PRs kasi sila yung gumagawa niya. They spin all this. They control some narratives. Kung ang basihan po natin ay katuwiran at katotohanan, kagaya po nung hinanap naming pilit dito, yung katotohanan sa flood. Correct. The media, the members of the media, Bayaran medyo is in a talaga. better and powerful position to help us. Kasi talagang nandyan kayo. Hindi po kayo, walang batas po na pipigil sa inyo. Kayo lang po ang industry na malaya na wala pong magkakartel ng rice. That's why you are called fourth estate. Ganun po ang kapangyarihan ninyo. And kinikilala po ng gobyerno natin yan. Kami po kinikilala din namin yan. Kumisan nga, ayaw natin magbalat sibuyas kahit na kung anong pinagsasabi. Pero mga tao din kami na Correct. frustrate din. Kaya kung anong nangyari itong kaganapan natin kahapon. Sino pa po ang nag-ulat na yung kaso po ng Abilino versus Cuenco, kinag-even DR lang. Sabi ko nga kanina, even bar flankers, hindi nila tatanggapin because that was not illegal. Pero yun na sinasabi ng mga nag-stage ng power grab kahapon. Alam po ninyo yung doktrina na itala ng Korte Suprema doon po sa Abilino and Abilino versus Cuenco. Tsaka po yung binanggit nila ng presidente ba si Senate President Franklin Drilon. Ang doktrina po ganito pag merong isang miyembro ng Senado na wala po sa bansa, gaya ng nangyari sa Abilino versus Cuenco, isa po yung wala nung panahon na yun. That was March 21, 1949. So 23 lang po. Nagkataon, meron pa pong isa na nasa ospital, kaya 22 lang po yung panahon na yun. So pwede na po yung 12 dahil wala po yung isa. Ang sabi po ng Korte Suprema, because they are outside the country, they are outside the coercive jurisdiction of the Senate.
Nangyari din po sa mga LGUs yun. You have to look at the cases of La Carlota cases. Yun pong Zamora versus Carvalho. Mga ano po ito? Mga Ayun guys, di ba? Si Erwin Tulfo naghamon kay Tano. Naghamon kay SP kay Tano. O, saan ka ngayon, Erwin? Tulfo, ba't hindi ka pumunta sa Senado? Di ba? Kaya palang ingay mo, no? Oo. Dahil may lamat ka rin pala. Ikaw nga noon, di ba, yung hinahanap ka sa otoridad, nagtatago ka dahil yung mga armas ay kumpiskahin. Di ba? Tagal-tagal ka kayo ng tago. Ang yabang mo. Tapos, parang lalaitin mo pa si Senador Bato. Sabihin mo na may warrant, di arestuhin. Huwag magtago. Ikaw, hindi ka ba nagtatago? Ay, tarantado rin to si Erwin, ha? ang sabi ng Korte Suprema, pag wala po sa Pilipinas, they're outside the coercive jurisdiction of their sangguniang bayan. Isa pa to si Gatchalian. Hindi kayo mahiya sa taong bayan? Ha? Magnakaw kayo ng katungkulan? Kapal ang mukha ninyo? Grabe, hindi kayo mahiya sa taong bayan? Oh my God. Ng bansa, 4 na senador po yung wala. So ang basis po ngayon ng majority, 20 na lang. So yung 11 po pwede ng quorum. Pero yung nangyari po kahapon, ang basis po is 24. Kahapon, ang basis po is 24. Sino pong makakapagsabi sa inyo na si Senator Bato ay wala na po sa bansa? Gusto lang po nilang pilitin na tanggalin na po rito sa ating bansa at dalhin na po sa dihig. Yun po yung totoo. Si Senator Jinggoy naman po, nandito pa rin po. Nakadetain sa ating kulungan, sa ating bansa. 24 pa rin po. Correct. Hindi pilit po nila na i-apply po yung mga bagay na hindi pwedeng i-apply. 13 po ang majority. Lahat po ng ginawa nila kahapon, all motions, all actions that they did yesterday were illegal, unauthorized, unconstitutional to say the least. Ba't po nagmamadali silang gano'n? Ayaw po nilang matuloy ang pagdinig sa araw na ito. Kaya po kinuha nila kagad yung Blue Ribbon. Yun po yung pinagtatakpan nila. Ako po hindi ko pinagpipilitan ng sarili ko. Kung Mabuhay! gusto ko ay gagawa lamang Tama ka, Senador Makulita. lahat. Malaman ang katotohanan sa likod ng karumaldumal na pagnanakaw na ito. Okay po yun eh. Nakita po ninyo kung anong ginawa nila nung sila ang nasa majority. Ano po ang ginawa nila? Natanggal po kami, okay lang sa amin po, nangyayari naman po sa buhay ng sinabi yun. Acceptable po sa amin yun. Pero ang una lang tatargetin dahil nga sa Blue Ribbon. Tingnan po ninyo, kinuha nila yung Blue Ribbon at nagsagawa kaagad ng anong announcement na walang pagdinig ngayon at naglagay pa sila ng isang schedule para sa susunod na araw. So naguluhan nga po yung mga inimbita namin. Talagang gusto nilang gawin. Lahat manggulo. Gagawin lahat. Correct. Para sa ganun mapagtakpan nila. Yung direksyon na tinutungo natin para malaman natin ang katotohanan. Yun po sana ang gusto kong ipakiusap sa inyong lahat kung talaga pong minamahal natin ang ating bansa. Sapagkat ang pinag-uusapan po hindi na tayo dito. Ang pinag-uusapan po natin ang kalagayan ng bansa natin sa darating na panahon. Ngayon po alam na natin kung anong nangyayari na sa bansa natin. Ang inflation rate ngayon, alam na po ninyo, 7.9%.
magbilang na po kayo ng mga ilang araw na lang, magiging double digit ito. Alam naman po ninyo kung ano magiging epekto nito. Outstanding debt natin, 18 point something trillion pesos. Ano po yung foreign direct investment? Gaano po ang porsyento na ang ayaw na mag-invest dito sa ating bansa? Higit sa kalahati. More than 50%. Wala na pong gusto sapagkat nakikita na po nila ang instabilidad sa ating bansa. Hindi pa po tayo gagawa ng paraan para ayusin natin. May nagtanong po sa akin noon ano po ba ang dahilan bakit hindi pa po tayo, hindi po kayo magkaisa alang-alang sa ating bansa? Sabi ko po, ako ang ayaw makipagkaisa. Alam po ba ninyo ang unang susi para tayo magkaisa? Kaming lahat sa Senado ay magkaisa. Umpisahan po natin ang flood control. Pananagutan po namin lahat ito na ito'y ma-resolve sa lalong madaling panahon. Dahil Tama. Mabuhay ka. ang taong bayan po'y naghihintay po ng kasagutan sa kanilang Good. katanungan. Pera po nila ito. Bakit sila po matagal na panahon nagbulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, para Correct. mga pipi pa? 10 buwan ang nakaraan, meron po ba kayong nabalitaan na binuksan? Hindi po. Gumawa Wala. po silang napakaraming dahilan na huwag nang ituloy. Takip lahat ni Lacson. Nakita na ganun. Yan po sana yung gusto kong ipakiusap sa inyo. Yung katotohanan lamang po, without fear or favor. Agree. Saan kayo nakakita po ng isang partial report? Napaka-importanting report. Alam po ba ninyo kung nung kaya hindi kami makapirma-pirma ron? Akala po ba ninyo binigyan kami ng kopya ng partial report na yun? Hindi po. Bigay lang po sa amin Ano ng daw? link. Kami ang magpiprint. My God. Pagkatapos babasahin namin, binigyan nila ng instruction daw yung mga staff namin. Hindi pa po kami ang kinausap mga staff. Kapag Oh, ang mga shit. principal ninyo ay pumayag at okay sa kanila yung partial report, ibababa namin yung last page. Anong klaseng report yan ninyo, Lacson? Pipirma ang principal. Paano kung papalitan nila yung bahagi ng report na yun? Alam pa ba namin? About Diyos mio. pages more. Kasi nakalagay lang po, watermark, nakalagay. Ha? Paano kung palitan po yung mga pahina doon? Kailangan Correct. importanteng mga bahagi doon. Ginawa na yan noon. Alam namin to. Tama po ba yung ginagawa? Yung pinirmahan mga blanco. Kaya po kami ayaw. My God. Ewan ko po, yung may pumirma. Pero ako sabi ko, unang-una hindi kumpleto. Paano ako pipirma sa isang report na hindi kumpleto? Pangalawa, wala man lang, kahit na po pasintabi lang na may pumirma kung kanino galing ito. Wala po eh. Link lang po. Kami pag may watermark. Kalukuhan. Puta. Pwede nilang i-deny yun. Hindi naman yan ang binigay namin. Correct. Bababa sa opisina namin, yung signature page, doon kami pipirma. Oh my God. Sapagkat alam na namin, nabasa na namin. Paano ko papalitan nila? Tama. Yung ng bahagi na yun. Maliban lang sa pagiging partial. Bakit po ninyo ibibigay na Ginawa nilang bobo yung itong mga kasama yung ibang senador, kasama niya ni Marcolita, ginawa silang bobo ni Ping Lacson. Sino ba pipirma doong blanco? Ano daw? Oh my God. lang ibinigay sa kanya? Tawagin mo si ganito, tsaka si ganito para makompleto natin ito. Alam mo yung ginawa niya? Ako pa po ang pinugbog niya. Ako po pinagsasabi sa akin. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita. Correct. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang Tama. lang po importante. Agree. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin hindi na katotohanan, hindi na po ako sasali. Mabuhay ka, Senador Marcolita. Maraming salamat. Papangalawahan ko lang yung sinabi ni Sen. Pasensya na kayo. Yung frustration, we're human. But if you, Mabuhay ka, Senador Alan Cayetano. sa mga Marines, Attorney Linggo, You are the best. let's not talk general. Mag-name kayo. So for example, ilan sa mga lumalabas ay PR, hindi media. But just to share
niya kay General Averin, Sir, yung ordinaryong tao sa bahay niya, pag may warrant of arrest, di ba dire-diretso ka sa bahay, isa-serve mo? Dito hindi niyo ma-serve. Dahil bang Senate. This is one of the biggest news channels at experience anchor to. So kung ikaw nanonood ka, kilala mo yung credibility ng stasyon at yun, hindi ka ba medyo di ba? O the same radio station naman nila, kanina pinapanood ko sa loob. Expert, tama yung 12. Yun lang nakabaranda sa nila. Okay. There are probably 1,000 legal experts in the country. Many disagree. Kung ikaw nanonood, expert 12. So, yung pong sinasabi na, if you look at all these newspapers, not all, I haven't read everything. It's legitimate news, kahit the front page na Cayetano, Aplaza, and Robin kinakasuhan sa obstruction of justice. Pero so far, yung binabasa ko walang nakalagay dyan na mismong si Secretary John Vic Remulla at yung PNP nung May 13 ay nagsabing, sila mismo nagsabi walang warrant of arrest, wala silang arrestuhin. So paano naging obstruction of justice na pinigilan mo yung mag-a-arrest kung wala naman nag-a-arrest? So, alam nyo rin, dahil ni-report ko sa inyong lahat, na sinabi ng NBI may warrant pero hindi kami binigyan ng kopya. Kapal yung sinungaling itong inigay talaga. Jessica Soho, Kapal ang mukha. walang hindi Sinungaling. ako ng kopya at pinauwi ko siya ngayong hapon. Walang obstruction of justice yun. Di ba? Pero kung binigay nila sa akin ng warrant at sinabi ko sandali, naka-protective dito sa yan pinatakas ko, shall elect its officers, President, President Pro Tem, Secretary, okay? Number 2, the office of Senate shall be elected by the majority of all its members. Quorum yan, Guys. Majority of all its members. Nandiyan na si Alvarez. Ayaw ko na. Kasi, sabi niya, wala na siya natanggap. Mahirap magsalita. Hanga pa naman ako sa kanya. Pero ngayon, wala na. Kasi wala daw siya natanggap. In the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the President, Wala daw siyang utang ni Saldico. At si Saldico walang utang sa kanya. Adi, wow! look at Rule 10. The term of office of President Mga kahiya itong mga official to. Government official, walang shall end walang panindigan. when the Puto, successor shall be guys. elected. Have they elected? Hindi. We would be wise to meet in the Senate President's office, pero Ayaw ko na makinig kay Alvarez, guys. diba? So, kung gusto niya makapag-meeting, Yan o. Ayaw ko na makinig sa kanya. kaming dalawa sa office. Dahil napakinggan ko na siya. Di ba nandito naman kami? Oo. Ngayon, alam niya naman may hearing. Ang mahirap yung panay media, I wanna reach out, etc. Pero pag Halata naman eh. miyembro namin, wala kayong Si Alvarez? Sumama Nako. kayo. Okay guys, thank you so much. Magsalita si Alvarez. Ayaw ko na makinig dyan. We're willing to talk. Diba? Pero pagkausap yung mga miyembro, Mabuhay ka, FP Alan. talking to honest Ang Senador Marcolita. Pierre Cayetano. Yes. Ruben Padilla. kami, gagawin nyo illegal kahapon, tapos sabihin nyo, willing kayo makipag-usap ka, aminin mo, hindi ka naman Senate President Pro Tem. Senate President, di ba? So, Hindi. Senador naman pagbigyan mo naman siya, bongbong, Gatchalian. Kahit pa paano magiging Senate President for one day. ngayon nasa follow-up. Mamaya na.